Ayan guys, kitang-kita naman, oh, sinay ko siya dun sa may tagiliran. Kaya kung hindi mo natawagan yan, maaari siyang i-IRS. Guys, napanood nyo naman yung initial video natin sa viral sa Bulacan, no? So, yan, hindi siya natawagan, pero yan ay na-review, mga kapitos, no? Pumasok siya dun sa act of violence. Nakalagay nga dun sa F-3, 3.23 natin na maaari siyang ma-review, no? Kahit hindi siya natawagan kaagad. Kahit na nakashoot na yung kalaban nila, no? Pwede siyang i-stop ng referee. Kaya ang sinabi ko, marami tayong gagamiting artikulo dito. Kasi doon sa Article 46, nakalagay din doon, pwede siyang ihinto, no? Ng referee. Have the power, no? Kung kinakailangan. So, tingnan natin yung sunod na video. Ayan naman mga kapitos, clear na clear, no, tamang-tama yung tawag ng ating kasama dyan. Ang sportsman-like foul yan. Kasi hindi na bola yung kanyang nilaro, hinawakan na niya yung tao. So sa sinarong yan, alam na natin ang mga gagawin natin dyan, no. 2 free throw plus ball possession yan. Pero dahil nga merong nangyari sa kabilang banda, no, pwede siyang i-review kung siya ay applicable sa liga. Pero kung hindi naman siya, maaari rin kayong mag-review. Gagamitin natin dyan yung IHS, Instant Replaces Instant Huddle System. Kayong tatlo mismo mag-uusap, no? Para ma-determine ninyo kung anong pwedeng ninyong i-administration dyan. Guys, yan yung administration nga natin doon sa dalawang scenario na yon. Act of violence natin pinasok yung una kasi hindi siya natawagan. Tapos sa kabilang team naman may nagkaroon ng criteria number 1, unsportsmanlike foul yung tawag. So 2 free throw plus ball possession yan. Yan. So pagka ganyan yung ating situation, guys, ano ang ating gagawin na administration diyan? So hindi pa yan natatapos, guys. Kapag ganyan yung naging senaryo, may malupit pang nangyari diyan eh. Nag-walkout pa yung team na lamang, no, which is yung San Rafael. 8 ang lamang nila dahil hindi niya nagustuhan yung game result nung nangyari do sa player na ginawa niya doon sa kalaban nila na hindi nila siguro na matanggap bakit nagkaroon pa ng to free throw doon sa act of violence. So wala tayong magagawa doon, yung talaga yung rules. So kapag ganyan guys, nag-walk out, ano pa ang pwede natin gawin doon sa team, no? Dahil nga yan ay ligang labas. So meron ba tayong pwedeng i-apply diyan? So pwede pa natin yan gawa ng para tamang procedure tayo. Uurasan pa natin yan yung team na umalis. Nasa power ng referee kung ibibigay natin yan ay 5 minutes para bumalik para maging formal yung laro, no, hindi tayo mabalikan. So kapag hindi na talaga sila bumalik at nagkaroon na ng duration yung time, maaari na natin siyang pumasok na siya doon sa tinatawag nating Article 21 na madi-default siya. Bagamat doon sa 46 ay nakalagay din doon, the referee have the power to stop or to forfeit the game if necessary, no? So, yan, medyo makamalito kayo dyan. Sa ruling, meron tayong kapag kahit lamang yung umayaw, so, hindi, matatara dun sa ating tally ay 2-0, no? So, in favor dun sa team na natira, kahit hindi sila panalo sa score. So, for clarification lang guys, so tingnan natin yung ginawa pa ng isang team na sila ay nag-walk out. Guys, yan, nakita nyo lahat yung suma total ng ating ginawa, no? So, nag-walkout nga, pero nagawa naman natin yung trabaho natin doon sa mga nangyari. Binigyan natin ng true free throw for act of violence. Pero bago natin after nun, pinatira natin 2 free throw plus ball possession dahil unsportsmanlike foul yung team na kabila. So, inorasan na natin, 5 minutes, nagkaroon na ng buzzer yung tapos na yung oras. Kailangan na nating desisyonan yan, no? Kung ikaw yung crew chief,
you must have a decision, no, kasi you have the power, no, to sa 46 natin nakalagay doon. Kung yung game na yan ay talagang ano mo na, tatapusin mo na, no, so pipirma ka diyan na ikaw yung pinaka crew chief diyan. So mananalo na diyan yung yung team na naiwan, no, yung kalaban ng San Rafael. So, yun talaga yung ating rules. Binigay na natin lahat para sa kanila, pero hindi sila bumalik. Para hindi tayo balikan, bigyan natin ng kung maaari, meron pa rin silang leave time, no? For my point of view lang, para fair sa lahat sa both teams, no? So, yun ang aking dyan, basa dun sa nangyaring viral dyan sa Bulacan game, no? Saludo rin ako sa mga referee na tumawag diyan, ginawa naman nila yung kanilang the best. Yun nga lang, kung talagang ayaw na maglaro ng team, wala na po tayong magagawa diyan. Okay, salamat sa pagsuporta ng mga videos ko palagi. Please follow, like, and share. Ingat po kayo palagi. God bless you all.